So, dito tayo guys sa week 1. Week 1 recap. Dito kasi yung week 1, dito ako nag-start sa price action. Di na ako nag-fix strategy. Yung fixed strategy, alam nyo naman yun. For example, may inaabangan kayong PUI na doon magta-top before kayo maghanap ng entry point nyo. Ganun yung fixed strategy. Yung price action, strategy din siya, pero mag maghahanap ka ng reason bakit lumipad yung price and drop. Bakit pag open mo ng chart ganun. So ganun yung ginagawa ko every talk session. So for example here in my first trade sa last week, 4-1 ako nung last week. 4-1 nga. So isa lang talo ko nun. Then 1:2.5 yung um, like average na RR 2.5 or minsan 3 ganun. Basta 2.5 na lang. So ngayon, pagka-open ko ng 8 p.m., 8 a.m. pala, sorry. 8 a.m. umaga, ito na yun yung price. Then may nakita ko dito order block, then wala akong So, ang una kong tinitingnan, pabagsak to, di ba? So, syempre, mag-iisip ako, bakit bumagsak? Aning na top. Makikita ko to ngayon. Teka lang. Makikita ko to, parang may order block dito, pero parang kita niya, pumantay siya, di ba? So, check ko yun sa M15. So, wala naman nangyari sa M15. Wala namang ganap. Then, ang nangyari ngayon, after 5 minutes, ay 10 minutes pala, sorry. 10 minutes, ito na yung price, 8.10. Then, pagka 8.15, basag na talaga tong order block na to. So, it's like parang tawag na ito, reversal. So, ngayon, napapaisip naman ako, baka anong meron sa reversal? Bakit nagkakaroon ng reversal? Yung unang tanong mo dapat pagka-open mo, kita mo to pabagsak, di ba? Magtatanong ka, bakit pabagsak? Ano yung reason? Baka meron ditong order block, meron ditong nabasag o ano. Baka pwedeng may sabayan ka dito sa part na to, dito na area. So, ngayon, hindi ka magiging bias agad na bearish ka na talaga. Magiging neutral ka. Ngayon, magmamark ka ng ibang dito. Kunwari, ito nakita ko to na order block, minark ko kaagad yan. Tapos nabasag, sabi ko, reversal na ba to? So, anong reason reversal? So, check ko yung M15 ko. Anyway, yung sa time frame, 1M, 5M, M15, tsaka 13M yung 30M gamit ko. Then, nakita ko to. May sweep dito, may breakup structure. So, not normal na 'di ba? SMC. May sweep muna, then breakup structure. Then, ngayon, sa 30 minutes, chinek ko ba kasi may order block na top. Nakita ko to. May FVG, ay FVG pala din FVG. So, yun, tapos na-respect, di ba? Hindi na namuo dito yung price. Hindi siya nagbaba pa talaga. So, ganun yung nangyari. Sabi ko, ito yung reason bakit nasira tong order block na to. Naging breaker block siya. So, naman ako entry ngayon. So, ngayon, hindi ko na mabalik sa M1 to kasi late na. Last week pa, wala naman akong premium sa trading view. So, ang nangyari ngayon, sa M1, meron ditong order block. So, inantay ko yun. Sa unang bagsak dito, hindi na top yung entry ko. Dito na top. Then, ang stop loss ko saan nga yung kanina? Kalimutan ko. Ayan. Ay, hindi pala ako naka-entry dito. Pagka dito kasi, pagka pagsak, wait muna ako. Muna ako kung, kunwari ito. Naging naging bullish yung M5. Naging bullish. So, nagbay ako dito, pero dapat dito yon. Pagka-buy ko lang, bigla siyang bumagsak. Then, biglang lumipad naman. So, dapat 1:3 lang talaga to. Ayan, dito lang yan. Dito, natipi na agad ako niyan. Halimbawa, 1:3, ayan na yun. Hindi ko na inantay dito. Tamo, delikado nga. Pero safe naman yan sana. Wala. So, balik tayo na. Sa day 2, dito naman, ano naman yung reason ko dito? Pagka-open ko ng 8, so kita nyo, tingnan nyo yung time sa baba, makikita nyo yan sa baba. 8:05, 8 a.m. Ayan, pagka 8 a.m. Ito, saan ko alam saan to? M15 ba to? Ay, M1. So, sa M1 to, itong nandito, kita nyo tong guhit na to. M1 order block yan. So, siya, nasira, nabasag niya. Then, eto, nakita ko to na meron ditong order block ng time na yon. Then, respect siya, di ba, bumagsak. Pero, itong part na kasi to, dapat, di ba, sell yung ko. Ito, tricky lang talaga yung gold.
Kaya kailangan neutral ka, hindi ka magpapakain ng ano mo. Teka, lumipat ako. Hindi ka magpapakain ng bias mo. Dapat, marunong ka maging neutral. Yun yung mahirap sa trading kasi, pag hindi ka sanay sa pagiging neutral, maiipit ka sa hoping na sana ganito lagi yung yung entry mo. Hindi nila naman ganun. Walang perfect entry sa trading. Kung may perfect entry, mayaman na tayong lahat. So, ganun siya. So, ito nakita ko, napansin ko, sabi ko, ito kasi liquidity talaga to. Then, natap siya. Then, meron ditong M5 order block. Ito, order block yan. Ni-respect. Then, dito, may breaker block. Then, tas ito naman, ang laki naman kasi netong order block na to. 'Di ba? Ang laki-laki niya, no? Tapos, sinantay ko na lang yung order block na itong candlestick na mamuo. Then, wala talagang pressure na nangyari. Meron man naging bearish dito, pero nasira na. So, ang inisip ko ngayon, antayin ko na lang yung breakup structure dito. So, nagkaroon nga ng breakup structure, which is ito yon. So, nag-entry agad ako na ito. Wala na akong alinlangan. Basta, ang entry ko, ang minimum ko is at least 6 points or hanggang 7 or 7.5. Hanggang doon lang. 6 lang. 6 to 7. So, 6, 7. Ganun siya hanggang doon lang. Nag-buy agad ako dito. Then, take profit sa 3RR. Ayun lang. Pero lumipad pa yung price. Pero wag kayong maging wag kayong maging greedy. Sapat na yung ganyan. 'Di ba? So, meron tayong iba't ibang klaseng strategy na ginamit. Merong breakup structure dito na yung binasag na yung lagay natin. Ano siya? Resistance. Lagay natin. Ayan, binasag. Nag-buy lang agad ako. Meron naman dito, M1 order block ako nag-entry. So, iba-iba siya kada araw. Nakakalito pero hindi siya dapat ganun talaga tayo. Hindi tayo pwedeng mag-fix sa isang bagay. Ayun, then Wednesday tayo. Wednesday. Eto. Ito. Ano nga ba naging ko dito? Ito yung tricky. Medyo mahirap siya, guys. Pero sana gets nyo. Pagka 8 a.m., ito na yon. Ipa tayo sa M5. Pagka 8 a.m., dito ako. Dito yan. Kita ko tong price na to. Then, ang pagkakaalam ko, ito M1 to. M1 order block yan. So, in-expect ko maging breaker siya. Then, nakita naman natin na hindi siya nagkaroon ng sweep ito. Hindi niya ini-sweep to. Diba? Hindi niya ini-sweep yan. Masyadong malayo nga eh. Pero, pagka chinek mo sa M15 yan, yung price kasi, may sinirang M15 dito. Hindi ko lang nilagay ng buong mark. M15 to. Order block. Then, sinira na. Then, sinira na talaga tuluyan ng nung nung pagka 8.15, sinira na talaga. Like, di ba, pabalik-balik pa yung price dyan, no? Then, tsaka niya nilagpasan. Then, ito, ginawa ko siyang parang kanina, yung, resistance, break of structure na siya. Pero ito pala, hindi pala M1, sorry. M15 pala siya. M15 na order block na top, then, binalikan, then, lumipad. So, ngayon, pagka-check ko nung lumipad na siya, nagulat nga ako, lumipad dito yung price dito. Di agad ako nakabay dito sa part na to. Nag-iisip ako kung magbabay ako. Dapat, nung una pa lang, nakapag-buy na ako dito. Yan. Nagdalawang isip pa kasi ako yung stop loss ko. Ang ending, meron dito atang order block sa M1. Order block, maliit lang. Then, nag-entry ako doon. Then, nag-7 stop loss na ako dito. Pero, kung tutuusin, dapat dito yun, guys. Kung ma-encounter nyo to. Pagkalagpas pa lang, tulad lang nandito, mag-buy na agad kayo. Wala kayo na matakot mag-entry. Dahil takot ako sa ganito eh. So, pang 4th day, talo to. Mali ko to. Patapos na yung time ko. Naka-bandicam na kasi. Wala akong screen recording. Malag kasi yung ko. So, M15, dalawang M15 to. Ang mali ko dito, nagmadali ata ako mag-entry. Hindi ako nag-antay ng valid entry point. Then dito sapat sa M15, meron ditong valid entry point. Ano na kasi to eh, 9:15 na eh. Nasanay kasi ako mga 8:15 na nasa entry na ako. So, ayun, yun yung mali ko dito. So, wait nyo na lang to. Then, sa last day, ang pagkakaalam ko, bilisan ko na lang to. M5 order block to siya dito. Then, nasusunod naman siya. Then, may M5 order block din dito. Sa part na to. Ayan. Then, dito yun siya na-tap nung una. Then, hindi ako nakasabay agad. Nagantay pa ako ng M1 dito. Then, naka-entry ako dito. May M1 kasi dito sa part na to, then nag-entry ako dyan. Then 1:3 lang din yan. Ayun lang. Ito lang yung week 1 ko. Weekly recap for week 1. See you in weekly recap.